may apoy na di kayang patayin. Kahit walang tunog ang mundo, naririnig ko pa rin tibok ng panibagong pagbangon. At kung madilim ang daraanan, hindi ako mag-iisa. Sa ilalim ng liwanag, hawakan ang iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Lumuha man ng langit, tuloy ang bawat hapang. Natututong umiti kahit sa gitna ng bagyong walang pangalan. Pagod na ang mundo, pero di tayo susuko. May sina pa rin sa bawat puso. At kung madilim man ang daraanan, hindi ako mag-iisa. Ang liwanag at hawakan ang iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan. Hindi pa tapos ang laban. Magandang buhay, Pilipinas! Ako si Binibining Jessa Claire Biluwagi. Ako si Binibining Jenny May S. Sumampong. Ako si Binibining Biseler Mutigi. Ako, si Binibining Rodeline Anticristo. At ako naman si Binibining Lenz J. A. Villanueva. At kami ngayon ay nandito sa Ilaya, Matutina, Badiang, Cebu upang makapanayamang isang sikat na vlogger dito sa Badiang. At ngayon, atin na siyang puntahan. Arat na! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating mapapanayam si Binibining Ethel tungkol sa kanyang buhay kolehiyo noong siya ay kolehiyo pa lang. Magandang umaga, Binibining Ethel. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa kolehiyo sa loob at labas ng silid-aralan? So, ang pinaka natutunan din ako sa kolehiyo or ako ang college life is that kailangan din nato maging masipag at matiyaga dahil Tagalog na. Dahil isa tayong estudyante, so kailangan nating gampanan ang ating role as a student. So it's also our kanang responsibility bilang student and usa ka anak. So kailangan nato ni nga kuan kupta jud nga kailangan nato magtinarong, kailangan nato maging masipag o para sa makabawi sa kanang mga hard works nga gibuhat sa atong parents. So lain pa ang natutunan ako is kailangan jud nato isip ko sa college student, kailangan jud nato kailangan nato maging matipid or kailangan nato dili magpalabi og gasto kay kabalo biya ta nga ang college is grabe jud ka gasto, di ba? So kailangan nato kabaluta mo puput og kwarta ug dili magpalabi og bisag unsa na lang atong pamaliton aron sad dili ta magsigyo pa nga sa atong parents kay kabalo ba talisod kaayo pangitaw ng kwarta karon panahon na. So more siguro to. Paano nakatulong ang mga karanasan mo sa kolehiyo sa buhay mo ngayon bilang graduate? Of course, daghan man tang mga experience, marami tayong mga experience sa ato ang college life. Sa ako dahil sa akong college life. So siguro usa na pud ang kuan. Of course, education ko. So gina-train ta sa college na mo storya no, communicate and of course face a lot of students or mga bisag kinsa no. So kailangan nato mo communicate jud. So sa ako nang gi-relate sa ako ang life karon nga ni-graduate na ko kay kanang makakuan din siya kanang mas naanad ka nga mo atubang og daghang tawo, so hindi ka na mahihiya mo face in front of a lot of people. So also yung mga experience or karanasan ko noong kolehiyo ay maibahagi ko talaga sa buhay ko ngayon or ma-apply na po ang mga knowledge na na-learn. So from different courses or subject and from the instructors at sa college. So maibahagi sad nako to akong mga experience gyud sa akong life karon, ako ang mga learnings and ako ang mga natututunan.
nung ako ay nag-aaral. So that's it. Ano ang maipapayo mo sa mga kasalukuyang college students para mas mapagtagumpayan nila ang kanilang pag-aaral? Of course, sa mga college students diha, of course, dili jud sayo no ang magiging estudyante. So, kailangan jud nato magsikap at jud courageous lang jud, padayon lang no. If na may galing mga problema or mga challenges nga gisagubang or gina-face, of course, hindi na malikayan no na jud mga problems in being a student. So, kailangan jud nato mo padayon. Dili jud dili kita dapat mo surrender dayon or mo give up dayon mag-uon na din kasi mo kaugalingon ma-downline ka. So, of course, normal naman na nga ma-down ka, pero kailangan nato mo kuan sa ato ang self nga kaya jud mo bangon jud ka or mo padayon lang jud para makahuman ka and para sa makabalis na ka sa imong parents. Ngayon naman, Binibining Ethel, ang susunod na katanungan ay, kung mabibigyan ka ng pagkakataong bumalik sa kolehiyo, ano ang gusto mong maranasan muli? So, there's one thing din na gusto na kong balikan no. Makabalo man jud ko sa ako ang self nga dili gay ko into academic yun kay dili man ko nani nga pagkatawo. So ako adjung gusto nga balikan is of course part member man ko sa ensemble, musical ensemble. So right now murag na miss gid ako nga mo-perform sa school, i-represent ang school. So makamingaw lang kaayo nga being sa ensemble like kanang mo play or mo perform lagi. So makamingaw lang jud kaayo kay grabe man sad jud ang amuang bond together sa mga members ba, so makamiss jud kaayo. So mura ka akong gusto balikan, and also gimingaw sad ko ka nang mo perform sa another municipality sa lain nga lugar nga gi-represent ang school. So mura ko gimingaw lang. So, magandang umaga. Magandang araw. So, para sa huling katanungan ngayong araw na ito, ano ang mensahe mo sa mga estudyanteng kasalukuyang dumadaan sa hirap at saya ng kolehiyo? Sige, for the katanungan ka nga hirap, so I already mentioned it, no, kung naaman gali mga problems or challenges na gina-face ang mga students, of course, dili kita dapat magpadaog ani kay it's just challenge for us mga God. So kani siya nga mga kanang hirap is murag naabot ni sa ato estudyante kay para lang sa mas mukatuon ta or mas malig-on ta. So kani ato ni kailangan nato i-face, unya kailangan jud nato i kanang dili kita magpadaog ani. Hindi tayo kita magpadala. Di ta magpadala. So kung naay problema, of course, bahala hinahinay lang god, makakuha lang ta makabangon unya. Dili lang jud ta magpadaog. So whatever challenges man no, and also let's always pray to God nga tabangan ta no sa ato ang journey sa being a college student. And i-mention sa nga saya, hirap at saya. So kaning saya of course naagid ni sa ato ang whole life day. So naagid tay happiness no. So sa being a college student, kung kuan ka kanang satisfied ka or kanang naagid kay always jud ka joyful, always jud ka happy, padayon na lang gina kung unsa may maka-happy sa imuha, padayon na lang na. And kay muna siya pinaka-importante sa dapat ra kita mag-enjoy sa atong life and dili lang kita mapa-apekto sa mga problema no, isa aside lang nato na dapat ta maging masaya always even though na atay mga problems nga gina-face. So Marta, thank you. At ngayon naman, taus-puso kaming nagpapasalamat kay Binibining Ethel Hirapat sa paglaan ng kanyang oras At pagbahagi ng kanyang karanasan tungkol sa kanyang buhay, kolehiyo. Mula sa ating pakikipagpanayam kay Binibining Ethel Hirapat, ating natutunan na sa kolehiyo dapat tayong maging matyaga, masipag, matipid, At huwag sumuko sa kahit anong mga hamon sa buhay. at dahil dyan, dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa kontekstong buhay kolehiyo. Yun lamang po at magandang